Nako, ngiting tagumpay at makikita ho sa muka ni PNP Police Major General Nicolas Torre III yung kanyang lubos na kasiyahan at nang siya po ay formal na manumpa sa Malacanang kasama ang iba pang mga opisyal na kung saan ay naitaas ang ranggo. Diyan po sa Malacanang, mga kababayan, ay nagkaroon po ng oath-taking ng 39 na matataas na opisyal, yung meron hong Lieutenant General at Major General at yung mga bagong Brigadier General, mga kababayan. So, yun po. At ito, makikita ho natin na talagang grabe ho ang ngiti. Kitang-kita ho, no? At parang halos gilagid ay kita na ho, no? Yung pagngiti ni Police Major General Nicolas Torre na siya ngayon ay kontrobersyal at talaga namang halos lahat ng mata ay nakasentro sa kanya, lalo na po yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So panoorin ho natin at pahapyawan natin ito hong kaninang nangyari diyan po sa Malacanang sa oath-taking ni General Police, Major General na ho siya, Major General Nicolas Torre. Diyan po sa Malacanang. Ito, pakinggan ho natin, ha? Police Major General Nicolas Torre III and family. Ayan ha, kita niyo naman, ang ganda ng saludo at talagang ngiting-ngiti. Grabe ho ang pagngiti ni General Nicolas Torre III. Ayan, kasama niya kanyang pamilya sa ginanap na oath-taking ceremony diyan po sa Malacanang. Thank you. Okay, so yun ho mga kababayan, yung nangyaring oath-taking ng mga bagong general, yung mga na-promote ho. At siyempre kasama ho dyan, dito pong si Major General, 2 estrella na. Bagamat nauna ng mga ginagamit niya na, kaya lang kanina yung formal na panunumpa sa kanyang promotion dyan po sa Malacanang. At samantala mga kababayan ay sa naging talumpati ni Pangulong Marcos Jr., kung inyong pong talagang nanamnamin, maganda po yung kanyang mensahe na sana nga po ay matupad sa lahat po ng opisyal ng ating PNP, mga kababayan. At sabi ho niya sa oath-taking ceremony, dito po sa 39 star rank officers ng PNP, ipinaalala ni Marcos Jr. sa lahat po ng opisyal ng PNP yung kanilang tungkulin at dapat talagang yung kanilang dedikasyon at integrity and accountability. Yun ho. So dapat ho may integridad ho Major General Nicolas Torre. At yun po, sabi ho ni ni Pangulong Marcos Jr. So talagang sila po ay pinagtiwalaan at talagang ang sinasabi ho, ito ang maganda. Sabi po ni Pangulong Marcos Jr. na ito hong mga opisyal ng Philippine National Police, dapat daw ho talagang kanilang ipagtatanggol ang tama, yung batas, lalo na po yung ating konstitusyon. So yun po, no? So ang ganda ho ng paliwanag at mensahe ni Pangulong Marcos Jr. dito po sa mga bagong opisyal o na itaas ang ranggo na general diyan po sa Philippine National Police. So, maging ano daw kayo maging ehemplo, magandang ehemplo ng mga Pilipino ayon po sa Pangulo. So, paano ho kaya at ang gagawin ho, 'di ba? Kasi dito ho ito pong si Police Major General Nicolas Torre ay mga marites lang naman ho na posibleng siya po ang susunod na hepe ng Philippine National Police. Kung sa bagay, meron pa ho siya, bago siya magretiro, next year pa ho siya. Dahil siya po ay ipinanganak noong March 11, 1970.
So ngayon ay 55 na po ito hong si General Torre. At sa susunod na taon ay sasapit siya sa kanyang ika-56 na kaarawan. So magre-retire na ho siya, no? 56 kasi sa PNP ay magre-retiro na. So may isang taon pa pala ito. Pero siyempre prerogatibo rin ho ng Pangulo kung nais na i-extend yung kanyang termino kahit na siya po ay magre-retiro na. So sana ho mga kababayan ay yung mapipili na hepe ng PNP talagang yung yung basihan hindi ho dahil sa yung grabing yung perception na nagsipsip lang yan eh. At 'di ba? Kasi siya ngayon siya po ay Police Major General, ito pong si Torre. May mga mas matataas pa sa kanyang opisyal, meron pong Lieutenant General, 'di ba? Bukod doon kay Marbil. So siya po ay nasa pangatlo. Yung una, yung PNP Chief, tapos yung Lieutenant General, Major General, pangatlo siya, 2 star sa kanyang balikat. So, paano ho kaya? Siya na ho kaya kasi usap-usapan na po sa kamkramen ako, mukhang ito ng si General Torre ang susunod na hepe ng Philippine National Police dahil sa kanyang naging magandang performance, 'di ba, yung sa pag-aresto kay Pastor Kibuloy at ang pinakahuli yung pag-aresto at pagkapatapon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siguro ho sa kay Pastor Kibuloy ay ako mismo personal mukhang okay naman ho dahil sa meron siyang warrant of arrest. Kaya lang merong mga sinasabing pag-abuso, aligasyon na 'di ba, nang talagang puwersahan pasukin at talagang gumamit ho ng puwersa. Pero dito ho ang pinakamatindi ho na talagang maraming question ay dito po kay dating Pangulong Duterte na kung saan galing po ng Hong Kong pagdating sa NAIA, talagang hindi na pinakawalan. Tapos dinala sa Villamor Air Base at dire-diretso na ho, di po ba, hanggang sa maipasakay sa aeroplano at diretso na po doon sa ICC sa The Hague, Netherlands. Kasi sabi niya, kwento niya yun pong misyon At yun ang utos sa kanya. Ayun pero yun ang sinasabi, pero ano kaya kung hindi siya ang hirangin na hepe ng PNP, ano kaya gagawin itong si General Torre? Bagamat sa ngayon talagang usap-usapan na ho na siya di umano o posibleng susunod na hepe ng Philippine National Police. Kasi dapat nagretiro na talaga itong si General Marbil. Kaya lang ay pinalawig ng kaunti ng ilang buwan dahil sa mag-eleksyon So hindi ninais ng Pangulo na magbago ho ng hepe ng PNP at siyempre panahon po ng kampanya ng eleksyon. So yun ho, abangan ho natin kung pagkatapos po ba ng eleksyon ay totoo ho ba yung mga bali-balita na ito pong si Major General Nicolas Torre ang susunod na hepe ng PNP. At kung ganyan, kung siya po nagbunga yung kanyang mga ginawa. Ito hong para sa pansarili niya, nagbunga sa kanyang sarili, sa kanyang karir, yung mabilis na pag-aresto at pagkapatapon sa The Hague, Netherlands, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So abangan ho natin at sana, ulitin ko ho mga kababayan, nakikiusap po tayo sa ating mga leader na kung mag-a-appoint ho kayo, tatalagan ng mataas na opisyal, sana po ay ang pagbasihan yung kanilang performance sa lahat po ng mamamayan. At siyempre dapat to kapag ikaw ay pulis, nagbibigay ka ng proteksyon sa lahat ng mga Pilipino. Hindi sa iilan dahil sa maaaring makinabang ka or kung ano man. So yun lang ho. Mga kababayan, at ulitin natin, ngiting tagumpay, ito po si Police Major General Nicolas Torre sa pagpunta niya sa Malacanang at formal lang nanumpa dahil sa 2 estrella na ho, 2-star general na po, Police Major General Nicolas Torre III. Okay, sa mga hindi pa ho nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo dito po sa ating YouTube channel at para lagi po kayong updated sa ating mga komentaryo, mga balita,
yung mga nangyayari, lalo na ho dito po sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at agin din po kay BP Sara at iba pang mga politiko dito po sa ating bansa. Subscribe, share at i-like po ninyo. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.